Isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay March 6, 2026, Biyernes, sa ikalawang linggo ng 40 araw na paghahanda. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Genesis, chapter 37, verses 3 to 4, verses 12 to 13, and verses 17 to 28. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Sequem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, "Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Sumunod si Jose at natagpuan ng mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, wag nating patayin. Wag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Juda sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Isang kwento na naman ang atin pong binasa at pagninilayan sa araw na ito. Ito ang kwento ni Jose at ang kanyang mga kapatid. Bagamat sa umpisang bahagi pa lamang, malalaman na natin kung ano ang naging dahilan ng kanilang pagkakagalit o hindi pagkakasundo. Although, yun nga lang po, yung isa lang po ang kanilang pinag-initan, si Jose. Pero sabi nga, dahil sa selos at inggit na kanila pong naramdaman, ng pakiramdam po nila ay mas mahal ni Israel ang bunsong anak na si Jose, dahil nga ito ay ipinanganak sa katandaan at hindi nagkaroon ng malawak na pangunawa ang mga kapatid niyang panganay, kung kaya ito ay nagalit at bunga nga ng inggit, nagalit sa kanya, kung kaya pinalak siyang patayin at sa kalaunan pinagbili na lamang. Maganda rin mapagnilayan sa puntong ito, dahil nga panawagan sa atin ay makipagkasundo, makapagsisi sa ating mga kasalanan, at isa rin dyan syempre ang relasyon ng nating magkakapatid. Bakit nga ba tayo mahantong sa pagkakaiwa-hiwalay? Na kung babalikan natin, ano nga bang pinagmulan ng hindi natin pagkakaunawaan? Yung mga selosan, saan ba nanggagaling yung mga inggit at selos na nararamdaman natin mismo sa ating mga kapatid? Kaya, umaabot na tayo sa katandaan, nandoon pa rin, dala-dala pa rin natin at kinikimkim pa rin yung mga tampuhan, mga inggitan, na para bang pakiramdam ng bawat isa, sila yung api, sila yung
ay hindi pinansin, sila yung pinabayaan, no? Pero totoo nga ba? No, maganda kasi masuri natin sa ating mga sarili kung ito bang nararamdaman natin ay talagang valid na magalit tayo sa isa nating kapatid. Anong patutunguhan nito kung magpapatuloy tayo sa ganitong mga damdamin? Yan, sa panahon ito ng Kwaresma ay mapagnilayan natin mabuti kung ano nga ba at saan tayo dinadala ng ating pong selos at inggit. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.